Yeah! Sa bawat araw na ako ay umalis kahit saan man na lugar, habang binabaybay ko ang highway, nakikita ang mga nakihilerang mga negosyo at kapansin-pansin na halos wala itong mga bumibili na customer. Siguro marahil sa sobra taas ng presyo. Sa dami-daming nakita mo na negosyo, sa likod nito ay ang mas maraming kapuspalad na mahirap na Pilipino. Boom! Patunay dito, ang paglabas mo ng highway, may ganito na sasalubong sa'yo. Mga informal settlers na nakatira sa barong-barong, kubo at lalo na sa tabing ilog. Kahit delikado, no choice ang kapwa nating Pilipino. Basta't meron lang matutulugan habang patuloy na lumalaban sa kahirapan. Ang saklap pa dito, alam mo na ang mga hinalal ng bayan ay sa kasamaang palad ay ramdam mo lang sila sa tuwing halalan. Dahil marami ang mahihirap, ibig sabihin marami rin ang dinadanas ng kagutuman. Patunay dyan ang balitang ito. Tumaas ang bilang ng mga nagugutom na pamilya sa patay sa inilabas na resulta ng survey ng Social Weather Stations o SWS. Sa nasabing survey na ginawa mula December 12 hanggang 18 noong nakalipas na taon, lumalabas umabot sa 25.9% ang mga nagugutom na pamilya noong December 2024. Mas mataas ito ng 3% kumpara sa resulta ng parehong survey noong September 2024 na umabot lamang sa 22.9%. Sa naturang survey, nakasaad na 18.7% ng mga respondents ang nakaranas ng moderate hunger at 7.2% naman ang nakaranas naman ng severe hunger. Nitong 2024, umabot sa 20.2% ang annual hunger average na halos dumoble sa annual hunger average na nahulat noong 2023 na umabot lamang sa 10.7%. Pinamataas ang bilang ng pamilya nagugutom mula sa Mindanao. Sinundan ito ng Balance Luzon o Luzon sa labas ng Metro Manila, Visayas at Metro Manila. Ang mga respondents sa nasabing survey ay mula sa pamilyang mahirap at hindi mahirap. Sa kabila ng marami ng nagugutom, tila ba mas binigyan ng halaga ng pamahalaan, pinaghandaan, binuhusan ng pondo ang nalalapit na halalan kung saan ay dadami ang mga makikisimpatya na politiko sa atin at sa mga mahirap nating mga kababayan. Ang saklap pa dito nang marinig natin ang nagtatapon ng 150 milyon ang kumilik ng pira ng taong bayan dahil sa isang kandidato na tumakbo ng pagkasenador at ito ay dinidisqualify ng kumilik. Sa rason, kayo na ang mag-research. At ito ay umakyat ito sa Supreme Court at pinayagan naman ng Supreme Court na itong tao na to ay may karapatang tumakbo bilang isang senador. At dahil sa nag-iisang senador ito, na-imprenta na ang mga baluta at hindi na isama ang pangalan dahil sa desisyon ng ito ay kailangang isasama ang pangalan nito sa baluta. Kaya yung na-imprenta na sa kumilik na nagkahalaga ng 150 million pesos na pira ng mga Pilipino ay itatapon na gupitin na at itatapon. Tama Ruth, no? Aabot na sa 6 na milyong balotang noon ang naimprenta ng COMELEC para nga sa darating na Bilang Pilipino 2025 mula na mag-umpisa yung printing nung 6 ng Enero. Ang halaga ng mga nasayang na balotang yan, pati na rin ibang nagastos para rito, ay aabot na sa 150 million pesos. Hindi na raw kasi magagamit yung mga balotang una nang naimprenta. Ayon sa COMELEC, kailangan kasi nilang baguhin at idagdag yung mga kandidatong binigyan ng Temporary Restraining Order o TRO ng Korte Suprema. Kung tutusin, walang problema sa 4 na kandidatong tumatakbo sa lokal na posisyon lalo't hindi pa naman doon nagsisimulan yung pag-iimprenta rito. Pero dahil sa isang senatorial aspirant na pinasasama na rin sa balota ng kataas-taasang hukuman, kailangang mag-back to zero muli ang printing. Kabilang sa mga unang na-print ang para sa local absentee at overseas voting. Pati na rin yung mga gagamitin bilang test ballots. Nasimula na rin daw ang printing para sa Bangsamoro at Caraga regions. Aminadong ahensya, made-delay na sila sa printing dahil dito.
Naku mon, ang dami pala niyan, 6 million na balota. Paano daw yan i-dispose? Nako, una, kailangan muna nilang ma-report sa Commission on Audit o COA ang lahat nitong mga bilang ng nasayang ng mga balota. And then, after nyan, saka naman ito kailangang sirain o i-shred, particularly para daw hindi na magamit pa itong mga balota sakasakali. Ruth. Mon, gusto ko lang sana malaman kasi alam naman ng COMELEC na halimbawa pag may mga disqualification, may proseso talaga yan dumadaan sa korte. Pero anong naging paliwanag nila na bakit na tinuloy pa rin nila based on their original schedule yung pag-i-imprenta? Kailangan ba talaga sabay-sabay yan so walang maiiwan halimbawa ng mga local areas na may mga ganyan ng disqualification cases? Oo, actually meron naman talagang timetable na sinusunod yung COMELEC kaya naman talagang maaga yung pag-resolve nila dun sa mga nuisance cases. Kaya may pagkakataon pa talaga silang dumulog sa Korte Suprema kung sakasakaling i-aapilan nila yung naging desisyon ng COMELEC sa mga kandidatong hindi makakasama sa final ballots, no? Gupit-gupitin na ang 150 milyon dahil sa isang kandidato ng pagkasenador na dinidisqualify ng COMELEC. Kaya kayo na ang mag-isip kung sino ba dapat ang managot sa 150 milyon na gupit-gupitin lang dyan sa COMELEC. Kaya bayan, kailangang manghingi tayo ng hostisya sa 150 milyon na tinapo ng COMELEC. Sa halagang yan, mas marami pa sana ang makikinabang kung ipagawa ng tirahan para sa mahirap nating kababayan. Gusto kong i-reassure kayo lahat na merong pag-asa o merong hope. Dunay paglaom. Sigurado ako na meron tayong makikitang mas maganda at mas malakas na bansa na Pilipinas sa darating na mga taon. Paniniguran. Ito ang masamang balita. Masamang balita. Masamang balita ito sa mga bangag at sa yung naghahangad dyan sa ngayon na nagsisimula ng gulo sa ating bansa ngayon na may balak maging presidente sa Pilipinas. No? Ito masamang balita, guys. Sinasabi na ni Vicky Sara na we are considering running for president. Boom! Yeah! Magandang araw po. Kaming 2028, may posibilidad po bang tumakbo kayo? Ma'am, please! 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 Yes, ma'am. Para mapaghandaan namin lahat. We are serious. We are seriously considering, ma'am. Please! We are seriously considering. Tumutuloy yung Yes! Mama, awa ka! Hindi siya pwede Yes, I really believe that our country will be great. And I really believe We will be with you!